hapon, sir. Ngayong araw, tatalakayin ko ang mga naiintindihan ko sa World War I at World War II. So, magsimula na muna tayo sa World War I. Ang World War I ay isang malaking digmaan na naganap mula 1914 to 1918. Ito ay kinasasangkutan ng mga malalaking bansa tulad ng Pransya, Imperyong Britanya, Russia, Alemanya, Austria-Hungaria at Italia. Ang simula ng digmaan ay mayroong mga problemang politikal, militar at pang-ekonomiya sa Europa. At ang pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand ng Austro-Hungaria ang nagbigay daan sa malalimang tensyon. Nagkaroon ng mga labanan sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Europa, Hilagang Aprika, Kanlurang Asya at dagat. Sa World War I, naranasan ang mga teknolohiyang pandigma tulad ng barel, makina at gas. Napinsala ang mga bansa at ang kanilang mga mamamayan, kasama ang pagkasira ng mga infrastruktura at ekonomiya. Nagresulta din ito sa kamatayan ng maraming sundalo at sibilyan. Ang digmaan na nagtapos noong Nobyembre 11, 1918 sa pamamagitan ng Armistice Agreement. Ang epekto ng World War I ay malaki. Nagdulot ito ng mga pagbabago sa mga lipunan at mga pamahalaan. Bumuo rin ito ng mga bagong bansa at nagresulta sa mga pagbabago sa politikal, ekonomiya at lipunan. Tiyak tayo mag-usap at tatalakayin ang digmaang pandaigdig dalawa na mas detalyado. Meron tayo mga aspeto na tiyak na maaaring pag-aralan at talakayin patungkol sa digmaan ng World War II. So, ito ay ilan lamang sa mga impormasyon at aspeto na tatalakayin natin ngayon. So, meron tayong hindi ko masasabi, but feel ko. So, sige, sa una na muna tayo. So, mga sanhi. So, ano nga ba ang sanhi ng World War II? So, yan yung una nating tatalakayin. Isa pala sa mga sanhi ay ang paglaki ng kapangyarihan at panggigigil ng Nazi Germany na ang namuno nito ay si Adolf Hitler. So, yun pala ay isa sa mga sanhi kung bakit nagsanhi siya sa World War II. So, ano pa ba ang mga sanhi? So, talakayin pa natin. Pangalawang sanhi ay mga territorial na ambisyon at politikal na layunin ng mga bansang tulad ng Germany, Italy, at marami pang iba. So, yun yung pangalawang sanhi. Ito is kabiguan ng mga kasunduan na mapanatili ang kapayapaan pagkatapos ng World War I. At ang pang-apat naman ay ang pagsalakay. So, pagsalakay ng Germany sa Poland noong 1939. So, yun ay ang pang-apat. At pagsalakay din ng Hapon sa Pearl Harbor noong 1941. At yung mahalaga, hindi na siya sa sanhi. So, tuna is, so sa pangalawa is, tatalakayin natin ang mahalagang pangyayari sa World War II. So, una is yung pagsimula ng digmaan sa Europa noong 1939. Nung pahalaga sa yung mga mahalagang impormasyon ay yung mahalagang labanan tulad ng labanan sa Dunkirk, di ba? Ewan ko kung tama yung pagbasa ko nito, basta ni-research ko lang yun. Yan daw, labanan sa Dunkirk, then labanan sa D-Day sa Normandy. Marami pong ibang labanan. So, sa pangatlo naman tayo is ang pagbagsak ng pangunahing leader tulad ng ni Adolf Hitler ng Germany. So, yun. Benito Mussolini ng Italy at si Emperor Hirohito. Na tayo, yun ay ang epekto ng World War II. So, una is
malawakang pagkapinsala ng mga bansa at mga lungsod. So, yun. Then, yung pangalawa is napakaraming mga sundalo at sibilyan na namatay o nasawi. Then, pag-usad ng paggamit ng mga bagong teknolohiya tulad ng atomic bomb at iba pang mga armas. Ito ay ilan lamang sa mga aspeto at impormasyon hinggil sa World War II. So, dyan lang muna at sana may naintindihan kayo. Salamat!